Hinatid ko si Wade sa apartment nila. Nakangisi siya nang lumabas siya sa sasakyan ko. "Huwag mong kalimutan ang deal, Rina," anya. "Hindi naman talaga," sabi ko, pero tinalikuran niya na ako. Halos madaganan niya pa nga yung gate ng apartment nila. Tumawa siya at nagmura ng pagkalakas-lakas. "Wade, mag-ingat ka naman," sigaw ko. "Opo," sigaw niya at nagpatuloy siya sa pagpasok. Nang tuluyan na siyang nakapasok sa kwarto niya, ay umalis na ako at umuwi. Kinaumagahan, tanghali na ako nagising. Mabuti na lang at school festival ngayon, kaya wala kaming pasok. Kakatapos ko lang mag-toothbrush. Hindi pa ako nakakapagsuklay ay lumabas na ako ng kwarto. 11:00 na pala, kaya kumakalam na ang sikmura ko sa sobrang gutom. Kring! Kinusot ko ang mga mata ko bago sinagot ang tawag. "Hello?" Paos pa ang boses ko nang sinagot ang tawag ni Corinne. "Hindi mo na ako tinawagan kagabi pagka-uwi mo. Diyos ko, nagwuri ako ng sobra." Pumasok ako sa kitchen at kumuha ng tubig na malamig bago kumain. Kasi naman, inaantok na talaga ako pagkarating ko sa bahay. "Sinong naghatid sa'yo?" tanong ko. Wala. Ako lang." "Oy, sige. Chinik ko lang kung okay ka na. Pupunta pa ako ng school ngayon para sa isang project namin. Ikaw?" "Wala. Dito lang ako sa bahay. Sketch siguro." "Alright. Sige. Bye, baby Rina. I love you to the highest level." "I love you to." Ininom ko yung tubig habang binababa ang cellphone. "Sinasabi ko na nga ba?" Tumindig ang balahibo ko sa biglang nagsalita. Napalingon ako at nakita ko ang nakahalukip-kip na si Wade. "Ha? Patay. Bakit ba kasi nandito siya?" Agad kong kinapa ang mga mata ko. Baka may mutapay. Tsaka sinuklay ko rin ang buhok ko gamit ang mga daliri ko. Ang gulo pa kasi. "May practice kayo?" tanong ko. "Winawala mo ang usapan, Rina. Nahuli kitang nag-I love you sa iba." Napalunok ako. Kahit galit siya, nakikita pa rin yung dimple. It's disturbing. "Ha? Akala ko kasi hindi mo maaalala. Tsaka, ha? Bakit di ko maaalala? Wala naman akong amnesia." "Rina, ikaw pa yung nag-open up ng deal. Ikaw rin pala ang unang sisira." "Hindi naman, Wade. I mean, hindi na mauulit. Promise." Umirap siya at tinalikuran ako. "Ang unfair mo, Rina." Agad ko siyang nilapitan at hinila para humarap ulit siya sa akin. "Wade, sorry. Promise, hindi na mauulit." Kinalas niya ang kamay kong nakahawak sa braso niya. Hindi siya nagsalita at umalis na. Patay, talagang galit siya sa nagawa ko. Wala akong choice kundi sabihin sa kanya yung totoo. "Wade Ribas," sigaw ko. "Huwag kang ngang magsilos dyan. Siko rin naman yung ka-I love you ko. For God's sake, ang arte nito." Hinarap niya ako. Paano ako nakakasigurong siya nga? Tinignan niya ang cellphone na hinahawakan ko. Nilahat ko ang kamay ko at ipinakita sa kanya ito. Ginulo niya ang buhok niya. "Kalimutan mo na lang. Hindi naman ako boyfriend para tignan pa yung cellphone mo. Kung nagdududa ka naman, edi i-check mo na." Winagaway ko sa harapan niya ang cellphone ko. Hinawakan niya ang braso ko. Talagang natigilan ng buong sistema ko nang naramdaman ko ang kamay niyang hinahawakan ng braso ko. Parang kiniliti
at kinuryente ang buong katawan ko sa simpleng pagkakahawak niya. Hindi na, anya. Tinanggal niya yung kamay niya sa braso ko. Ikaw, totoo naman kayang iiwasan mo na ang mga babae? Nag-iwas siya ng tingin at nakita kong namula ang pisngi niya. Oo, ngumuso siya. Nanliit ang mga mata ko. Nandun ba si Mimi at Carla sa loob ng music room? Suminghap siya. Oo, mas lalong naningkit ang mga mata ko. Iniwasan mo ba sila? Oo nga sabi. Inis niyang sinabi pero halata pa rin ang pamumula niya. Show me with the ribas, sabi ko. Dahil hindi na ako naniniwala na kaya mong umiwas sa mga babae. Bigla siyang naglahad ng kamay. Sumama ka sa akin sa music room. Seryosong sinabi niya. Tinignan ko ang sarili ko. Nakapadyama pa ako. Hindi pa ako kumakain at higit sa lahat, hindi pa ako nakakaligo. Susunod na lang ako, Wade. Umupo siya sa bar ng kitchen namin at humalokip-kip. Di maghihintay ako dito hanggang sa pwede ka nang pumunta doon. Ha? Hindi siya nagpatinag kaya agad na akong kumain at umakyat sa kwarto para maligo at magbihis. Sa sobrang pressure ko ay halos wisik-wisik lang yung nangyari sa banyo. Hindi na nga ako nakapag-blower. Sinalubong ako ng malalalim niyang titig. Nandoon pa rin siya sa bar ng kitchen habang tinititigan na kong papunta sa kanya. Nakita kong kumuyom ang panga niya at umiling. Bakit? Tanong ko. Why is he jokeless? Ano yan? Whitlock? Suminghap siya at tumayo. Nagmamadali ako. Tara na, baka galit na si Noah at nagtataka na yon dahil wala ka pa. Tumango siya at nagsimulang maglakad. Nang dumating na kami sa music room, nakita kong si Joey lang ang kinakausap ni Mimi at Carla. Mabilis namang lumingon ang dalawa sa aming dalawa ni Wade. Wade, saan ka ba galing? Tanong ni Mimi. Nagkibit balikat lang si Wade at dumaritso sa stage. Another round, Noah? Tumango si Noah at inayos ang gitara niya. Joey, bilis na! Tawag ni Warren. Ito na! Tamad na tumayo si Joey. Siguro ay nahumaling na siya sa atensyon ni Mimi at Carla. Go, Wade! Sigaw ni Mimi. Napalingon si Joey sa kay Mimi. Para bang hindi siya makapaniwala na kahit siya yung kausap nila kanina ay kay Wade pa rin nakatuon ng pansin ng dalawa. I can't believe it, Dod. Umiling si Joey kay Warren. Tumawa si Warren at tumingin sa akin. What? Nagsimulang kumanta si Wade ng isa na namang nakakapanindig balahibong kanta. Tumili at halos manisay sa kilig ang dalawang babae dito. Naging busy na lang ako sa pag-skits ng kung ano-ano. Nakakadistract kasi ang ingay ng dalawang ito, tsaka ang boses ni Wade. Sulyap kay Wade, sulyap sa skits pad, sulyap ulit kay Wade, pabalik sa skits pad ko. Yan ang ginawa ko sa kabuuan ng kanta ko, kaya hito at naidrawing ko siyang kumakanta sa entablado. Uminit ang pisngi ko nang nakitang patapos na akong mag-sketch sa mukha niya. Maayos kong nilagyan ng buong detalye si Wade. Kahit yung pagpapakita ng dimple niya ay nilagay ko. Kahit ang artistic na pagkakagulo ng buhok niya ay kinopya ko. For the first time in my life, nagustuhan ko ang perpekto kong drawing. Nahumaling na ako sa paglalagay ng detalye ng patapos na ang kanta ni Wade. Nang natapos na nga siya sa pagkanta, ay sinalubong siya ni Mimi at Carla. Sumulyap ako sa kanya para tignan kung iniiwasan niya ba ang dalawa. Napangisi na lang ako
nang nakita kong hinawi niya ang kamay ni Mimi na nakahawak sa braso niya. "Excuse me, pupuntahan ko lang si Rina," anya. Humalakak ako ng konti at tinabunan ang mukha ko sa sketchpad. Binubura ko na yung mga linyang di kailangan. Lagi ba talaga akong may kaagaw sa atensyon mo? Kumakanta ako, tapos ikaw nagdodrawing dito. Kasi naman po, ikaw yung dinodrawing ko. Sabay pakita ko sa sketchpad ko. Nanlaki ang mga mata niya nang tinignan ng sketchpad ko. Napangisi na lang ako sa naging reaction niya. "Ang galing mo, Rina." Uminit ang pisngi ko. "Thanks, pero mas magaling ka kasi naiwasan mo sila." Ngumuso si Wade at tinitigan ako. "Madali lang umiwas, Rina, basta ikaw ang kapalit." Seryoso ang pagkakasabi niya nito. Halos malagutan na ako ng hininga dahil sa pagpipikil. Nananaginip ba ako o talagang sinabi niya iyon?